Sigurado ko kilala nyo tong Mima na to. Ang nag-iisang diwata ng Parisan. Grabe, 'di ba? Biglang boom nung karir niya. Nakita naman natin kung paano siya nagumpisa, from rags to riches, as in literal from rags to riches. Dati siyang namamasura, nangangalakal, nag-uuling, nagtitinda ng kangkong, at kung ano-ano pa. Grabe, nag-construction pa nga siya, 'di ba? Tapos, sumasali-sali rin sa mga Q&A, yung mga parang ganun. Sumali pa siya sa Showtime, ganyan. Tapos, yung unang-unang na-televise siya, nung nakatira pa yata siya nun sa ilalim ng tulay, ayan. Tapos, na Jessica Soho siya, ayan. And look at her now. Look at her, diba? As in, talagang famous na siya. Pinupuntahan na siya na lahat, halos na mga vloggers. Sabi nga nila, starter pack nga daw si Diwata kung gusto mong ma-monetize. So, ayun. Imagine, Alex Gonzaga, sino pa ba? Arnel Ignacio, Julius Babaw, and many more. Napakarami na, tas lahat talaga halos ng mga vloggers kumain at tinikman na yung ino-offer ni Diwata. And napakasarap naman talaga. Bali, nakapunta na ako dyan. Nung nakiklearing pa siya, natikman ko na yung pares niya. Hindi ko pa na-video nun. Yun yung video na parang binatikos pa ni Tito Mars, yung isang vlogger na madumi daw, ganyan. Yun, hindi pa siya nakalugar dyan. Yun, natikman ko na yung pares niya. Parang may pinasikaso ko something sa Manila, and nakita ko yung paresan niya nun. And wala pa siyang chicken nun. Kaya grabe, nai-eager na naman akong pumunta dyan. Kasi nga, tinan mo, at saka may mga bago siyang mga menu ngayon. Parang meron na siyang menu. Ay, ano tawag doon? Meron na siyang mga pakaldereta, may palongganisa na siya, tapos may barbecue. Ayan. Diba? Talagang pinapalago niya yung ano niya. Hindi siya nag-stick sa isang ano lang. So, talagang magaling yung tactic niya, no? At saka, yung bait niya. Ramdam natin yung bait niya. Yung mga inspirational memes lang na sinasabi niya, diba? Alam natin na yung ramdam natin yung kabaitan niya. At napakaraming taong nai-inspire sa kanya. Kasi, diba, tingnan nyo naman siya. From nakatira sa ilalim ng tulay. Look at her now. Diba? Talagang abot pangarap na siya. Ayan. Ang dami na rin mga gustong tumulong. Ayan. Ngayon, alam ko, yung lutuan niya, and marami na siyang mga improvement dyan sa lugar na yan. So, ayun. Grabe, nakakabilib siya. Tapos recently pa, parang may nag-offer sa kanya ng 40 pares. Ayan. And ang tagal na nung ano niya. Kaso, yung mga Pilipino nga talaga, no, kung kapag umaasenso na yung isang tao, bigla nilang idadrag pababa. So, here are some mga words and inspirational message from Diwata. Alam mo yung naiyak ako, pero ayaw ko sanang umiyak kasi ang pangit ko sa camera, kaya niwasan ko umiyak. Ayun, yung karanasan sa buhay siguro na parang hirap ibalik. Alam mo yung nangangalakan ako, tapos wala ka namang ginagawang masama. Lahat na ng discrimination na sa akin na, alam mo yung nilalaban ko yung sarili ko. Tapos, kalakalang pa yung hinahanap natin para mabuhay ako. Tapos lahat ng taong discrimination sa iyo, lahat na yalaiting ka, parang hirap, parang kung maaari sana, ayaw ko na sana kami ibalik yun. Yun yung mga hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Kaya, pausa ko, sorry. Gumawa ka man ng mabuti, gumawa ka man ng tama, may basher ka talaga. Artista ka man, politiko ka man, ordinary tao ka man, may basher talaga. Pero para sa mga basher lang talaga, ang masasabi ko lang sa inyo, kung basher kayo, hanggang dyan na lang kayo. Dito lang din ako. Magtitinda at magtitinda pa rin ako.